Mr. Alden Richards. Sa ganitong paraan sinagot ang ilan sa mga issues aligasyon na ipinupukol sa kanya ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po munang pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palaging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ito na pag-usapan natin ito dahil pinag-uusapan siya online matapos lumabas ang ilan sa mga issue patungkol kay Alden Richards. Ang dami pong mga pinupukol kay Mr. Alden ngayon. Sinasabi nila na napaka-inconsistent daw ni Alden sa kanyang mga statement. Kasi matapos maglabas ng statement si Miss May Mendoza sa kanila pong naudlot na pag-ibig noon, inamin po ni Miss May na hindi siya niligawan ni Mr. Alden Richards at parang kinonfile ng ilang mga netizen yung interview ni Mr. Alden Richards recently kay Boy Abunda na sinabi niya na nagtapat siya kay Maine. So, inamin din po ni Alden Richards doon na parang nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. Sa mga isyong ito, naglabasan din ng ilan sa mga edited photos. Ito palang photos na kasama niya yung isang lalaki sa kwarto. Si Ding Dong Dantes pala yan. Ginagawa nila ng issue. So, sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin si Alden Richards sa lahat ng kanyang mga plano kasi nag-aaral kasi siya sa flight school, di ba? Dahil isa siya sa mga scholar dito na isa sa mga dinutuloy niyang pangarap ng kanyang ama na talagang makapagpalipad siya ng eroplano at mag-aaral na bilang piloto at nagpapatuloy pa rin po siya doon. So sa kabila ng lahat ng mga issue na ito ay usap-usapan si Alden Richards na imbis na sumagot at ipagtanggol yung kanyang sarili, sinasabi po ng ilang mga netizen na pulos dasal ang pantapat sa haters, no? Kasi talagang grabe po yung mga haters at bashing na nararanasan ngayon ni Alden. Sabi dyan sa isang article ng Filipino Star ngayon, pulos dasal ang naging pantapat ni Alden Richards sa kanyang haters na nakapost sa kanyang Instagram story. Lately na nga ay may massive hater ni Alden dahil kinumpisal ni May Mendoza na hindi siya niligawan nito noong panahon ng Aldab. Pero si May na ang nakiusap na wag namang magalit kay Alden. Ano man daw ang ibig sabihin nitong sabihin sa kanya mga inamin nang tanungin niya kung may feelings ito sa kanya. Ito ay talagang para sa ikabubuti nilang dalawa at sa kanilang sitwasyon noong panahon ng kalyeserye ng Itbulaga 10 years ago. Sabi niya, good for Alden. Hindi siya gumawa ng post na magpapatrigger sa mga hater niya na karir na ang pagbabantay ng pwedeng gawing intriga sa social media. Kasi matapos maglabasan ng lahat ng ito, inaasahan ng ilang mga haters at mga bashers nasasagot si Mr. Alden Richards at ipagtatanggol ang kanyang sarili. Pero tila kabaligtaran ng lahat. Imbis na mag-post siya nito is parang kino-convert niya ito into a positive one kasi puro dasal at meron pa siyang pahiwatig dito po sa kanyang IG account na talagang nag-post po siya nito na parang imbis na i-trigger niya at mas lalong mag-fuel yung issue patungkol sa kanya ay minabuti niyang manahimik at deadmahin ang ilan sa mga masasakit na salita na ipinubukol sa kanya ngayon ng ilang mga bashers, lalo-lalo na po yung mga talagang nag-abang noon sa Aldab, pero yun nga, still is nagpapatuloy pa rin siya. Sa isang post niya, nag-post siya sa kanyang IG, sabi niya, everything is temporary, don't stress. Ayan, so ganito niya po hinaharap ngayon yung mga haters, yung mga bashers na walang tigil po sa pagbibigay ng kanilang mga komento. Yun po yung mga tawag sa kanila is binabantayan lang nila yung kanilang mga social media account na parang tambay daw talaga sa social media kaya talagang lahat po ng mga issue ay talagang sinasawsawan. So ganun niya hinarap yung ganitong klase ng issue. So kaya naman talagang kay Alden Richards kasi sa mga ganitong klase ng mga usapin, talagang hindi mo siya makukuha na ng answer. Hindi niya sasagutin yan. Mas minabuti niya pang manahimik.
At dahil dyan, eto naman, basa tayo ng mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Sabi ni Eselcon, walang cancellation, next year pa ang Katri dahil yan ang choice ni Kat. Siguro dahil talagang dinadahan-dahan niya ang project niya. Yan ang gusto ko sa kanya. Hindi siya attached sa mga proyekto. At saka ganyan naman siya lagi, one at a time. Hindi siya ganid sa serye o movie dahil di naman siya nakababakante sa schedule niya. Dahil sang katutak ang endorsement niya, okay na din yun upang hindi naman mag-clash ang project niya with Kim Pao. Lam nyo naman ang netizen, ang hilig-hilig magkumpara. Maingat siya kaya lahat ng project niya hindi nawawali. Totoo yan. Quarter of this year, saka po daw ata i-announce ang serye niya. Elena is for next year dahil naghahanap pa sila ng isang Japanese actor na siyang gaganap bilang isang Japanese na main actor. Yan po ang naririnig kong update. Ayan. Salamat Ma'am G. Eselcon. At least na-clear po natin yung issue na yan kasi marami nagsasabi na parang ang tagal-tagal na raw. Hanggang sa ngayon wala pa rin mga updates patungkol doon sa Elena 1944. At the same time, yung kanya pong serye na gagawin kay James Reid. Tama po yung sinabi dito ni Ma'am Shi Eselcon na talagang si Miss Catherine para kasi parang nagiging kapanapanabik kasi sa isang artista lalo na sa isang magaling na actress na si Miss Catherine na parang inaabangan talaga yung mga gagawin niya kung ano pa yung ilalabas si Catherine. Kaya talagang sabi niya nga one at a time, ayaw niya na sabay-sabayan kasi magsasawa talaga at magsasawa ang tao eh. Sabi ni Rasonian Marie Olga, today together, tomorrow we avoid each other, the day after tomorrow separated, and in the end cut then exist or not. Sabi ni Miss Carmela, kasi may movie kaya gano'n naman. After movie, tignan nyo, wala nang ibang gayan naman. Wag sana silang ganyan. That's deception. Ayan. So, ito naman yung kanyang opinion patungkol dito, no? So, whatever, ano po yung gustong iparating ni Ma'am Shi, kayo na po ang umunawa. Sabi ni Miss Josepina Jones, si Catherine mataas ang talent niya. Parang project si Catherine noon, sila OA ni Daniel sa isang taon, OA? Isang taon mayroon lang isang movie. Sila ni Daniel dati. Followed ng isang teleserye. Yan ang program nila. Ngayon siya ang nagmamaneho kung kailan niya gagawin ang project. Sinabi niya minsan na hindi pa siya handang gawin ng Elena 1944. And sabi ni Ma'am Shi Vilma, wow, talagang ang daming blessing na dumadating sa kanya. Baka talaga Catherine. Miss Celebrity, talagang marami nagtitiwala sa kanya. Nakakatuwa naman. Go Miss Catherine. Ngayon po, meron na naman siyang panibago, no? Kakalabas lang po ng isa sa mga endorsement niya. And then may bago na naman na nagtiwala sa kanyang brand. Sabi ni Miss Conchita, hindi po kayang wasakin ng Catherine. Mahuli silang lahat kung gagawin nila yan. Which is happening now. Sorry guys, milyon na ang nag-aabang nilang dalawa po. No more Aldab, no more X. Salamat Ma'am Shi. Sabi ni Miss Geraldine, tama. Tapos may hinalikan pa si James, si Kat bago nagbago ng management. Kasi nung lumabas sa SOCMED, ang peak ng Catherine, puro negative ang comments. Ba't pa kasi hindi nila binigyan ng project ang Kat din? Which is true, diba? Kumbaga business yan eh. Doon ka na lang sa talagang tatangkilikin ng mga tao. Bakit kasi nag-iiba agad? No, although sasabihin kasi ng ilang mga fans na hindi nga daw po sila regular love team. Hindi naman talaga sila magka-love team kaya talagang hindi sila binibigyan ng sunod-sunod na proyekto. But anyways, maraming salamat po sa mga komento ninyo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!